Good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Pagpasensyahan nyo na mga ka-airsoft kanina, after nung dalawang pistol na i-live, sinadya natin putulin. Bakit natin pinutol? Kasi nagkakaroon ng update si FB, no? Nagkakaroon ng update kanina, so inilalag out niya lahat. So ngayon, nandito tayo, tuloy natin yung live natin. Nagkakaroon ng update kanina, so inilalag. Okay. Yung ngayon, mga airsoft, tuloy natin yung ating live na naputol kanina, okay? Ngayon po, as I was saying kanina, ito ay unit ng ating ka-airsoft, Oscar Tulabot, okay? Si Sir Oscar Tulabot ay taga Sipocot, Camarines Sur. Medyo pampangit yata ng internet ngayon, no? Nagloloko naman ng internet ko ngayon. Sa'yo, anong lagay dyan sa'yo? Okay lang? Nagloloko naman ng internet ko ngayon. Ayun na. Okay, no? Tulad nga sabi ko, si Sir Tulabot ay taga Sipocot, Camarines Sur, no? Bali, yung ka-airsoft natin na to is dating seaman na ngayon ay magre-retiro na. Okay? Dali. Kuha ko lang dyan ng mic. Actually, tinetesting ko rin yung mic kasi, no? Yan, okay. Bali taga, dating seaman na ngayon magre-retiro na. Isa lang ang request niya sa atin. Gusto ko something na matikas, something na malakas, something na, siyempre takaw pansin siguro may, sorry for the word na gagamitin, pero may kayabangan yung bossing natin. Gusto niya talaga matikas, gusto niya malupit. So, considering para sa age niya, hindi na natin papahirapan. Bigyan natin ng micro CQB. Medyo mas actually hindi siya medyo, talagang maiksi siya, bagay na bagay sa kanya. Hindi siya mahihirapan na i-maneuver yung unit kahit saan, kahit paano niya gustong gawin. Okay? Yan yung unit na kanya. Okay na si mama mo? Okay, pakisabi na lang, nag-resume na ng live. Okay, so then pistol natin na gusto niya is yung Action Army na Shinobi. Ito, grant natin. What is good and special about this Shinobi, no? Mga ka-airsoft, kung makikita nyo, hard polymer to mula ulong hanggang paa. Yan, no? Hindi siya katulad ng mga Glock, pero from the Glock, from the Glock system, no? Kung makikita nyo yung magazine niya, is halos same sa Glock. Walang pinagkaiba. So, pakita ko lang sa inyo. This is the Glock, no, by the WE. Okay, ayan, alisin natin, ha. Then, pasok natin yung magazine niya rito. Oh, same siya sa Glock. Ngayon, yung magazine ng Glock, which is ito, pasok natin sa kanya. Same din. So, from the Glock family siya. What is good and special about this? Hard polymer siya mula ulong hanggang paa. Sinong gamit ko? Si Coco. Coco yata. Oh, yan, no? Ano siya, hard polymer siya mula ulong hanggang paa. Ngayon, optic sight na rin, optic rear, kompleto ng mga rail para sa mga gusto mo. Nakakatuwa ang Krito, meron siyang maliit na rail dito sa baba, no? Maganda siya, ngayon, naka siya. You don't need to worry about fixed outer barrel kasi wala siyang slide na humahampas. So, meron siya rito, yung bolt niya rito, yun ang humahampas. Baliktad naman to. Ang gumagalaw dito is the bolt. Yung bolt mismo, walang slide dito sa ibabaw. Ayan, no? Kung ikakasa mo siya dito rin. Ayan, okay, no? Tapos, yung mayanig talaga yung bolt. ROF, rate of fire yun, ha? Ang rate of fire, mataas, napakataas, napakatindi. Talaga namang masasabi nating mag-e-enjoy ka. Mabilis ang ROF. Then, itong unit na to, equipped with a single fire and a rapid fire. Okay. Regarding sa brand na to, huwag kayong mag-alala dahil ang brand na to is not a high-end brand ang Action Army. Alam niyo naman, halos kasabayan niya ng mga Tokyo Marui, mga matitinding brand yan. Pag mga matitinding brand, isa lang ang masisigurado nyo. Gumagamit sila ng magandang klase, mga quality na materyales. Hindi katulad ng mga sige sabihin na natin, no, mga Taiwan nga, pero medyo sablay din. Hindi naman kasi lahat ng Taiwan, talagang napakatibay. Meron pa rin lalabas na talaga namang medyo
medyo merong factory ano no defect no. Ngayon ito dali Asan na ba ako? Paano ba ma-view ulit yung mga yung mga comment? Ayun no. Okay, ngayon ito yung unit niya, okay? Sabi ko nga sa inyo from the Glock. Ngayon equipped siya with single fire and rapid fire dito na kung yung conventional Glock dito sa gilid ina-access, ito dito sa likod, ayan, merong single ay tsaka rapid, hahatakin mo lang. Okay? Kaya napakadali, napakaganda ng unit. Mga Airsoft, hindi ko napapatagalin. No continuation to nung kanina. Medyo yung ibang details na discuss ko na rin sa kanina. So, ngayon, tuloy na lang natin. Okay? Ngayon, syempre, pag mga Glock, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, hindi tayo gagamit ng iba't ibang klase ng gas. Isa lang ang gagamitin natin, 12 kg. Yun lang ang gagamitin natin, yun lang ang dapat. Okay? Ngayon, mga Airsoft, press the valve. Press natin, pindutin yung valve, then spray. Okay. Matik yan, kailangan lagi natin pine-press, then spray. Huwag natin papabayaan sa silicone oil para yung unit natin tumagal. Then, sa inlet valve. Sa ilalim. Okay. Ngayon, next natin naman, di ba? Ito, dito sa unit, kailangan lalagyan natin ng oil. Kasa natin, then, kung makikita nyo, dito nilalagyan sa gilid dyan. Haabutin natin yung mismong nozzle. Okay, then release, then rest. Ngayon, mga Airsoft, maglagay na tayo ng gas. Ganun pa rin, tulad ng mga iba natin mga unit, 2 seconds lang ang requirement natin para sa unit para sa isang buong full rounds. Yung unit mo na nabili mo sa iba, 5 seconds, 7 seconds, it is because hindi yan nagdaan sa tuning at saka sa fine tuning at saka sa trigger job. Yung unit namin is nagdaan sa fine tuning, trigger job na itono, mas matipid, mas malakas. Okay? Upside down, then gitna mo lang, sentro mo lang, then press down. 1, 2. 2 seconds is enough para sa isang buong full rounds, no? Mas maganda pag susunod ka lang dun sa requirement na sinasabi ko, yung 2 seconds, para hindi ka, sorry, dapat pala hindi 2 seconds, dapat at least 3 seconds. So why? Bakit, big man? Kasi, mga Airsoft, may rapid fire function nga pala to. Parang yung kanina, no? So, lagyan pa natin ng another single seconds, no? Okay, and upside down ulit, then sakto, press down. 1. Ayaw ko lang kasing mabitin eh. Actually, hindi ko sigurado kung okay na yung 2 seconds, pero nilagyan lang natin ng konting allowance, mga Airsoft. Okay? Ngayon, mga Airsoft, lagyan natin ng bala using our reloader. Hatakin po ito pababa, then put your right thumb dito sa ibabaw. Okay? Hatakin pababa, then lagyan natin ng bala dito. Hindi dito dito sa baba. Pump lang, mga Airsoft, no? Maximum rounds, 27. Pero meron lang tayong tamang bilang na kailangan ilagay, which is 20 to 23, para yung spring ng magazine natin tumagal at hindi siya mag-busted agad, ma-stress agad, no? Okay. Hindi ko na ganun pupunuin, pero, yun, okay. Yan. Tama, dapat ganyan ang orientation, mga Airsoft, ha. Left, right, kailangan walang bungi. Pag merong bungi, kalugin sideways para umalayin yung bala. Okay? Ngayon, pasok sa unit. Hindi. Ganito. Action Army Shinobi, pasok. Kasa. Ready to fire. Oh, sorry, may nalagyan. Firing. Single muna tayo, ha. Single natin dito. Ang sarap. Rapid natin. Try natin rapid. Lagay natin dito. Pihitin natin. Rapid. Pwede natin ibalik sa single kung gusto mo. Ayan, dito. Single. Okay. Open bolt kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer. Ang hammer ng mga Glock nasa loob, hindi katulad ng mga 2011, meron ritong hammer na gumagalaw. Siya nasa loob lahat. Rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Unit na natin kay Airsoft, si Sir Oscar Tulabot of Sipokot, Camarines Sur. Okay. Look, pakipunas, then ready for packing and shipping. Okay, next unit natin is yung rifle niya. The Stoner Micro CQB equipped with a EOTech holographic scope. Bossing, ayaw kong niloaded ng gusto
Although yung request mo, pabor sa amin, no? Kasi, syempre, the more nalalagyan namin ng accessories, the more na mas malaki ang kikitain namin. Pero, binabase ko lang din yung unit, yung pagiging loaded ng unit, yung gwapo ng unit, base na rin, bossing, sa edad mo, no? Hindi naman natin pwedeng pabigatin yung unit. Ang problema kasi pag pinabigat natin ng pinabigat, as a senior, as a 64 years old, baka medyo mahirapan ka. Ako, for me, ito yung pinaka the best na setup na para sa'yo. Ang kulang na lang nito, base sa nakikita ko, is sling. Para yung unit is nandito mo lang, no? Nasa chest mo lang. Halimbawa, may ginagawa ka, hindi mo na kailangang ilapag yung unit. Yun lang ang nakikita ko rito. Other than that, wala naman na. Hindi siya magandang lagyan ng angle grip or vertical grip. It is because maiksi lang siya. Makikita mo, yan ang pinakatamang paghawak na nga sa kanya. Sakto na. Actually, hindi ko na rin nga sinasuggest na i-extend mo pa to, no? Mas maganda kung nakakompact ka lang. Ayan, no? Malapit yung mata mo dito mismo sa scope. Ang tendency, pag malapit yung mata mo, mas madali ka makaka-focus. Diba? Pag malayo, mas medyo may delay. Kumbaga, parang slow mo yung mga movement mo. Pero pag mas malapit, mas okay. Ngayon, ang front side. Ang front side natin, okay. Napakaganda. Ang front side kailangan magsisynchronize sa holographic dito. Yan. Ganyan. Magsisynchronize yun. Pag hindi nag-synchronize, ang tendency, it's either mataas or mababa. Kailangan i-synchronize mo. Itong unit na ito nakakalibrate sa 0. Bahala ka na mag-adjust kung gusto mong 12 o'clock, 6 o'clock, or meron kang special angle, no, ng sight na sinusunod. Okay? By the way, remind ko lang muna, no, this is an AEG, electric operated. Okay? Ang pag-AEG, pagkabit mo ng battery at kabit mo ng magazine, no need na ikasa pa ulit. Kasi yung iba, nagmamala action start, kinakasa to, pak! Ngayon, pag kinakasa nila, nasisira minsan to, napuputol yung spring, nasisira yung stopper. Ang tendency, nabubunot ng gusto to. Walang maitutulong yung mga excess na movement or na gagawin nyo sa unit. Bagkus makakaperwisyo. Hindi na kailangan ikakasa to, okay? Ito, ginagalaw lang natin to. Pag ginalaw kasi natin to, mag-o-open tong part na to. Ano ba to? Kinakalibrate to during, pag meron kang ginawang upgrades, pag meron kang ginawang modification, pag nagbukas ka dun sa loob, ikakalibrate mo dito. Pero pag normal days lang naman, hindi ka naman nagbukas, hindi ka nag-upgrade, hindi mo kailangang i-access to kasi mawawala sa direction yung bala mo. Okay? Always, pag yung sakali lang nalikot, nagalaw to, itong button na to, press mo lang para sumara. Okay, then lagi mo sara na lang to, no? Kasi wala naman magiging dagdag sa unit kung bubuksan mo to kasi posible siyang malagyan ng mga foreign element like bato, lupa, or tubig, mabasa, masisira pa yung half-up chamber mo. Lagi mo lang sara, mas okay na yan. Okay? Ngayon, this is a battery operated. To adjust, press lang. Okay, yan ha. Ngayon, para maalis mo to, kasi ilalagay natin yung battery, instead of pressing this, hatakin mo naman dito sa kabila. Yun. Ngayon, ito na yung plug kung saan mo ipa-plug, ikakabit yung battery. Okay? Ngayon, kuha tayo ng battery, pa-tester natin, pasok natin, all the way, then, i-plug natin to. Positive, negative, negative, positive. Okay, hindi ka magkakamali dyan kasi hindi papasok yan kung hindi siya para dyan. Okay? Ngayon, after natin ma-plug, secure all the wire bago ibalik tong buttstock. Kakaiba yung buttstock. Ganda, di ba? Hindi siya ordinary buttstock, ha? Okay, then, pasok natin to. Yan na. Pakaganda na. Single fire. Rapid fire. Expected nyo na malakas yung putok niya kasi maiksi siya, no? There's nothing, there's no one to compensate yung lakas ng recoil, yung lakas ng gearbox niya kasi maiksi siya. Hindi katulad ng mga mahaba talaga. Syempre medyo bawas yung bawas yung ingay, pero mas pino yung bala nun. Kaya mas mataas ang FPS, mas matahaba, mas malakas ang FPS, mas maiksi, mas mahina, mas aggressive naman. Okay?
Si Bossing naman, hindi ko alam kung saan sasabak na laro, kung jungle ba, kung anong terrain, kung, di ba, kung backyard or what, no? Pero I just hope the best for our 64 years old na retired seaman ka-airsoft. Okay? Ngayon, mga ka-airsoft, battery operated to. Ang battery is lipoly, yung nilagay natin, no? So, ang lifespan ng isang battery is 2 years. After 2 years, napakabilis ng mag-lobat niyan. Kaya, indication yun na kailangan palitan mo na siya. 3 bagay para yung battery natin tumagal ng 2 years. Number 1, kailangan ayaw ng battery ng nasasaid na dedrain. 1 full charge of the battery is equivalent to 10 magazines. Each magazine is 300 rounds. But it doesn't mean na kailangan makasampu ka muna bago mo siya i-charge ulit. Pag ginawa mo yun, for sure, drain na to. Okay? Mga 7 or 8 magazines pa lang, okay na, stop ka na, mag-charge ka na. Well, in fact, dami na nun, di ba? Let's say 8 times 300. Kulang-kulang, di ba? Konti na lang, mauubos mo na yung isang pack ng bala, di ba? Kaya maraming fire na yun. Advisable bang bumili extra battery? No, hindi advisable. Magamit mo yung extra battery mo, masulit mo or hindi, sira siya within 2 years. Okay? Number 2, na ayaw ng battery na na-overcharge. Regarding sa overcharge, don't worry kasi never mo na may experience yon kasi binibigay nating charger, smart charger. May auto cut off siya pag na-reach niya na yung voltaheng kailangan mo sa airsoft. Okay? Last but not the least, number 3, ayaw ng battery ng naiinitan. Pag naiinitan siya, bumababa yung lifespan at lumolobo, nagiging bloated. Pag nangyari yon, ibig sabihin, indikasyon yun na hindi ka maalaga sa battery. Yung battery mo is masisira na. Near death na. No? Kaya, sundin nyo lang yung mga airsoft. Learn how to manage properly, number 1, your battery and your BBs para enjoy lang naman yung paglalaro. Pero pag hindi mo inalagaan yan, ay nako po, sabi ko sa inyo, masakit sa ulo ang mag-airsoft pag hindi ka susunod dun sa tamang guide na sinasabi sa iyo ni Big Man. Okay, so this is the magazine, 300 rounds, open mo lang dito, buhusan mo ng bala. Alisin ko lang itong mic natin. Okay, bubuhusan mo lang siya ng bala. Buhusan mo lang ng bala. Okay, after that, nabuhusan mo na ng bala, close mo to. Okay. Merong gear sa ilalim, kung tawagin yan, kamot. Kinakamot namin, going front. Bakit kinakamot? Yung ibinuhos mong bala, kailangan maitulak mo papanik dito para ma-feed siya dun sa mismong unit mo. Kamot lang. Kamot ng kamot. Mas maraming kamot, mas maganda kasi mas marami siyang naipipilang bala, no? Okay, then ngayon, pasok natin sa unit. Siyempre, pasok. No need to ikasa, hindi na kailangan ikasa. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi malalaglag. Okay, Stoner Micro CQB, firing, single fire. Rapid fire. Ang lakas, ang ingay, ang sakit sa tenga kasi napaka-solid niya kasi napaka-iksi niya. Single fire again. Rapid fire. Okay, Lucas firing. Pakita ko lang sa inyo, no, para makita nyo pag si Lucas ang may hawak kasi si Lucas medyo mas maliit-liit sa akin para at least may idea kayo. Firing, Lucas. Okay, rapid fire. Okay na. Okay mga airsoft, ang lakas, ang ganda, ang tikas, ang sarap iputok. Pero kayang masira to in just a day or a week or a month kung hindi nyo susundin yung mga susunod kong sasabihin. Okay? Remove the magazine every time na matatapos kang maglaro. Press this. After you remove the magazine, clear the chamber. After you clear the chamber, you need to rest the spring. Lalagay mo siya sa rapid fire. Ipe-press mo ng 1 second. Then single fire. Then safe. By then, yung spring mo from the
nakapiga mode is babalik sa pagkakaunat. Pag itinabi mo ng nakapiga, hihina na yan. Okay? Pero pag naibabalik mo sa pagkakaunat, bago mo tuwing matatapos ka, bago mo itabi, yung unit mo mananatiling malakas, maganda, hindi malata. Pero pag naitatabi mo yan, hindi mo nire-rest, tinatabi mo ng nakapiga mode yung spring, ang tendency, masisira, manghihina, manlalata. Okay? Para hindi ka mapagastos, sunod ka lang sa mga payong binibigay ko. Ikaw din ang makikinabang. Believe me now and thank me later. Disregard my word now and I will laugh at you later. Okay, no? Unit ng ating ka-airsoft, Oscar Tolabot of Camarines Sur. Napakaganda, napakatikas, siguradong mag-e-enjoy ang ating ka-airsoft. Lifetime warranty sa lahat ng mga unit natin. Pag may problema, inform nyo lang kagad kami through call, through messenger, through video call, i-resolve natin yan dalawa. Okay? Ngayon, mga nagpapashoutout, meron ba? Okay, hello po, Redimer de los Santos. Okay, Sir Bigman, good afternoon. Meron po ba kayong Combat Wilson Magwell for single stock 1911? Wala po, pasensya na. Renz, Francia. Bossing, may installment ba kayo? Yes, meron po. Kami lang ang meron yan. Redimar de Santos, share done. Thank you po. Sa mga nag-share, thank you. No? Okay, may installment po ba kayo, Idol? Yes, meron po. Fit po ba rocket launcher dyan, sir? Okay. Hindi fit. Kasi walang rocket launcher na ganito kalaki. Actually, ang mga launcher is matataas. Parang minimum ng pinakamaliit na launcher is 10 inches. Alanganin dito. Hindi siya pwede rito, no? Baka you are repairing grenade launcher, no? Alan Villaris. Andy sa Sutana, wow, sabi ni Sir Andy, no? Okay, Angelo Sanchez, good PM, sir. Ask ko lang anong unit sa upper right ninyo, yung orange ang handguard. Okay, that is a SSG1 by the Guay GNG SSG1, no? Okay, so pahayon, sir, mag-message ka sa amin, mag-PM ka para malaman mo yung detalye na kailangan mong malaman. Okay? Mga ka-airsoft, no? Hanggang ngayon wala pa rin binibigay si FB na list of top fan and top follower. Pwede ka pang humabol, no? Sa mga nag-share ng ating live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-share, mag-share na kayo para manalo kayo nito ng mga big man merchandise natin, no? Yung mananalo kasi ngayon, mamimigay ako ng 3 set nito, okay? Mamimigay ako ng 3 big man sticker, 3 big man tactical knife na kasing laki ng credit card ng ATM, at saka isang big man tactical ball pen, no? Yan, keep on sharing para makahabol kayo sa point system. Hindi kasi kung nag-share kayo ng isang beses, yun na yun. Hindi ganon. Mas maraming share, mas maraming comment, mas maraming like, mas active kayo, mas possible manalo kayo kasi ang nagpo-point system is si FB, si Meta, no? Kaya sa akin lang, keep on sharing para marami tayo sa community, keep on sharing para maraming matuto, keep on sharing para manalo ka ng big man merchandise, di ba? Yun lang muna mga ka-airsoft, no? So far, na-live natin kanina 2, then nag-live tayo ng 2 walk-in, although meron tayong 4 kanina na walk-in. Hindi kasi lahat maisampa natin sa, hindi lahat kaya nating i-live through everyday, no? Kasi unang-una nililimitahan lang din natin yung live na ipinapasok natin sa ating sa ating page kasi 'di ba? Syempre, alam mo naman si FB napakahigpit, 'di ba? 'Yun. Inaano natin 'yan, nililimitahan din natin. Kaya kinukuha lang natin yung mga best of the best na pwedeng i-live for a day. Ngayon, na-i-live na natin yung 4 na unit natin for shipping. Natapos natin tong araw na to na napakasaya, na napakasarap dahil lahat 'yan sa inyo, dahil lahat yan kasama ko kayo everyday. Okay? Mga airsoft, utang ko sa inyo to, no? As much as I want, gusto kong makabawi sa inyo, maibigay lahat ng gusto nyo, ng request nyo, pero syempre limitado lang rin yung kapasidad ko na makapagbigay sa inyo. Okay? Pero sana mga airsoft, sumapit yung pagkakataon na mag-commit tayo, no? Kaya kung gusto mo magka-airsoft, ano pang gagawin mo? Tawag ka na, magpabook ka na, pupuntahan kita. 50 units ang dala ko, pumili ka on the spot.
Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Mas okay daw pag malayo yung mic. Big man. Thank you po mga ka-airsoft and have a blessed day.